Praise God. Hallelujah. Hello, hello mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat po mga kapatid. At minsan pa tayo po magsisimula ng ating pong online Bible study or ating JCLG Tuesday live stream. At purihin ang Panginoon. This is Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Alright, mga minamahal, let's go na po para hindi tayo gabihin. Let's pray. Heavenly Father, marami po salamat sa gabi pong ito na nagdudumali, Panginoon, ang gabi. Tayo namin kami gagabihin. Panginoon, thank you for giving us this time, this opportunity to be in your presence and to study your living words, Panginoon. Father God, anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Maraming po salamat. Holy Spirit, teach us once again tonight and pour out your blessings, Panginoon. Send your words, Lord, and heal those who are sick. Send your words and strengthen those who are weak. Ikaw po may hawak na aming buhay. Ikaw ang may kapangyarihan para na nagbigay ng aming buhay. Ikaw rin ang may kapangyarihan na makakakuha ng aming buhay, Panginoon. And you gave us life and we have it abundantly in the name of Jesus. Thank you, Father God, for guiding us, teaching us, leading us, and blessing us tonight through the power of your anointed words. And all glory belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Hallelujah. At salamat po dito sa awit ni Pastor Luis Boy Baldomaro. At hindi ko na ililipat para hindi aksayado sa time. Yung iba humabol nila. So, sa gabi pong ito po at title ating pong teaching message or ating Bible study is 5 keys, 5 mga susi to assurance of salvation. 5 keys to assurance of salvation. So, itong 5 keys na ito this is now part 2, Nung last week, noong Friday, tinalakay po natin yung 2 keys, nakadalawang keys na tayo, nakadalawang susi. Ano yun? Yung first, number 1 is faith, At i-quote muna natin ang ating pong scripture, yung ating text, na matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 2. This is about the gospel, na pinangaral ni Paul. Na sabi ni Paul, sa inyo ipinangaral ang gospel, At sabi niya dito sa verse 2, by which you also are saved. Nasa pamagitan ng gospel, kayo ay nangaligtas. At present, ligtas na. Okay? Ligtas na, saved. Right now, you are saved. If you are in Christ, I am saved because I am in Christ. We are saved right now. Hindi ito yung we will be saved in the future. No. Right now, we are saved. Pag namatay tayo, diretso tayo sa langit, sa presence of God. Sabi ni Paul, to be absent in the body is to be present with the Lord. Okay? May kadugtong ito, by which you also are saved. Through the gospel, we've been saved. If you hold, ito na, we are saved, pero may kondisyon, if you hold firmly to the word which I preach to you, unless you believe in vain. Tayo daw ay mga ligtas na sapagkat iniligtas na tayo ng Panginoon. Pero, ligtas tayo kung tayo ay nananahan or ipinamumuhay natin ang mga salita ng Diyos na ating pong narinig, ating napag-aralan. At sabi dito, kung ipinamumuhay nyo ang salita na aking ipinangaral, sabi ni Apostol Pablo, that is the Word of God. Maliban nga lang na naging walang katuturan ang inyong pagsampalataya. Ibig sabihin, may mga ganyang, sinabing nanampalataya sila, pero
ano lang, nakigaya lang, o kaya yung hindi nila pinahalagahan. After na sila'y manampalataya kay Jesus, back to normal life, sinful life. Ano? Yun, na lang kabuluhan nila ang kanilang pananampalataya. Bali, wala, ano? Hindi nila pwedeng lokohin ang Diyos o sino man tao o magpanggap. Hindi mo pwedeng lokohin ang Panginoon o sino man tao. Sarili mo ang niloloko mo. Kapag sinabi mo, ikay nanampalataya, ikay born again, pero still living in sin, ikay nabubuhay pa rin sa dating buhay makasalanan, I believe na yun yung sinabi ni Paul na unless you believe in vain, ikay nanampalataya ng walang katuturan, no? And still, when you die, you will go to hell. No? You will go to hell, straight sa hell. Bakit? Walang makasalanan ang maliligtas. Okay? So, because of our faith in the Lord Jesus Christ, tayo po ay naligtas. Okay? So now that we are saved, paano natin malalaman at mamimintain, yung kalagayan, yung posisyon natin na tayo ay ligtas pa. Okay? Dito malalaman natin kung tayo ay hindi na rin ligtas. Malalaman natin kung tayo ay ligtas pa at saka kung tayo hindi na ligtas. Meron bang ganoon? Yes. Kasi alam nyo, ito, popular yung especially sa mga Baptist na mga kapatid, yung doctrine na once saved, always saved, na sinasabi, kapag ikay iniligtas sa Panginoon, hindi ka na pwedeng mawala sa kaligtasan. Forever and ever, ikaw ay ligtas na. No? So, saan ba galing ang aral na yan? Is it in the Bible? Ang sagot po, no, it's not in the Bible. But instead, sa Bible, mababasa natin na patuloy at patuloy na nagbibigay ng warning, lalo na si Apostol Pablo, sa mga churches, sa mga Kristiyano, nagbibigay siya ng warning, especially sa Galatians chapter 5, verse 19 hanggang 21, na sabi na Apostol Pablo, huwag kayong mamumuhay sa ganitong klaseng buhay na gumagawa ng mga pita ng laman, pambababae, mga bisyo, mga paninira, mga kalasuan, mga paglalasing, anumang gawa ng laman, meaning anumang gawa ng kasalanan, wag daw tayo, basta wag natin pababayaan yung ating kalagayan bilang ligtas, wag tayong mamumuhay sa laman. Si Apostol Pablo nagbigay ng warning sa mga Kristiyano sa Galatia, na sabi niya, pag kayo nabuhay sa laman, sino man namumuhay sa laman, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sinong kausap niya? Mga ligtas na, mga Kristiyano. Kaya hindi totoo yung once saved, always saved. Ipapahamak kayo niya sa impyerno. There are many Christians now in hell because of that doctrine. Kasi nawala yung kanilang reverential fear in the Lord at sila'y namuhay kasama sa libutan, enjoying life. Nakipagsayaw sila sa kasalanan sa libutan. Yung kinahinatnan, nawala yung reverential fear. So yung once saved, always saved, kung tawagin din niya sa isang banda nung araw, nung una, at hanggang yung tinatawag pa rin sa mga Calvinist, ay perseverance of the saints. Yung iniingatan daw ng Diyos, yung kaligtasan mo. Ano mang gawin mo, you're still under the protection of God, even your salvation. That is not true. That is not true. In fact, tayong pinag-iingat ng Panginoon. Yan ang ating part, yung ating responsibility. Okay. Now, yung nakaraan nung last week, tinalakay natin dalawang keys. Number one is faith. Ang faith, ang fundamental, isa sa mga fundamental doctrine na hindi ka makakalapit sa Diyos without faith. Ang Diyos nakikipag-connect sa atin through our faith. At ang faith po ay bigay din ng Panginoon sa atin. Binigay sa atin ng Diyos. Kailan? Namili ba ang Diyos nang bibigyan niya ng pananampalataya? No. That is not right. Pero yan ang
teaching ng Calvinism, no? Namili ang Diyos ng bibigyan niya ng pananampalataya. Pag hindi ka napiling bigyan, sorry na lang, you will go to hell. No? That's not the God of the Bible, mga kapatid. Hindi namili ang Diyos ng bibigyan ng pananampalataya. Faith is for all. At we receive our faith, we receive that faith from God through the Word of God. Maliwanag po ang Romans 10:17 that faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Okay, through the Word of God, as we hear the Word of God, faith comes. No, yun ang sabi sa Romans 10:17, faith comes by hearing, hearing by the Word of God. Kaya pala inutos si Jesus na ipangaral ang gospel sa lahat ng mga bansa, kasi through the preaching of the gospel, magkakaroon ng faith ang mga taong nakikinig ng gospel. At sino mang whoever believes in Christ, in the Lord Jesus Christ, will be saved. They will not perish in hell, but they will be saved and have eternal life. Yan ang pinangako sa atin ng Panginoon. So, ang faith galing sa Diyos, inilagay sa puso natin nung tinanggap at pinaniwalaan natin ang salita ng Diyos. So, without faith, hindi tayo makakalapit sa Diyos. Kaya ito ang pinaka-importante, unang-una, na mahalaga. Kaya sabi sa Ephesians 2:8 hanggang 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not of yourself. It is a gift of God, not a result of works, so that no one may boast. No? So, by grace, through faith, naligtas tayo. Ngayon, yung iba namang churches o ibang mga Bible teachers and theologians, naabuso naman itong salitang by grace. No? Na ang sabi nila, kinukot nila itong Ephesians 2:8 and 9 na hindi raw sa pamagitan ng buting maggawat kaya tayo naligtas. Totoo yun. No? Not by doing good deeds or good works tayo ay naligtas, kundi by our faith, no, in the Lord Jesus Christ. Ang Old Testament ay patungkol sa puro gawa. No? Meron ceremonial laws, merong moral laws, merong civil laws, no? Maraming laws, maraming utos ng Panginoon na kaya binigay ng Diyos Old Testament para i-reveal sa mga Israelites, sa mga Diyos ko, ano ang kasalanan. At para ipakita sa mga tao na hindi nyo kayang iligtas sa sarili nyo. You really need a Savior. Kaya pagpasok ng New Testament, doon na ini-reveal who is the Savior. At yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. No? Ngayon, minsan naabuso itong Ephesians 2:8 and 9. Nasabi nila, hindi sa pamagitan ng mabuting gawa, kaya tayo naligtas. Ang ginagawa nila, tinuturo nila na sa pamagitan lang ng faith. Kaya, ligtas ka na. Kahit ikaw ay sumablay, gumawa ka ng kasalanan, ligtas ka pa rin. Kasi ang kaligtasan, anyways, ang kaligtasan hindi sa pamagitan ng pamaitan o pagsunod mo sa Panginoon, hindi ka dyan maliligtas, kundi sa pananampalataya. Kaya kahit ikaw nagkakasala, ligtas ka pa rin because of your faith. Doon na abuso. No? Doon na abuso. Kaya nga sinabi ni James sa kanyang letter, chapter 2, sa Epistle of Apostle James, the brother of Jesus, siya ang naging pastor or head or pastor ng mga pastor sa Jerusalem at that time, or head pastor ng mga pastors, the brother of Jesus. Pero alam niyo po ba kung kailan na ng palataya si James, the apostle? Maraming James sa Bible, pero ito James, ito sumulat ng Book of James. Ito yung kapatid ni Jesus. Sakala siya na ng palataya nung si Jesus na buhay na maguli. Nakalakihan na si Jesus, kapatid niya. Paano magiging ikaw si Christ, ikaw ang Messiah? No? Pero nakita niya, nabuhay na maguli, iba ito. Ito talaga ay anak ng Diyos. No? Kaya ito si James, siya ay naging leader ng mga elders o mga pastors sa Jerusalem noong time na yon. Okay, at sumulat siya at sabi niya, hindi sapat yung pananampalataya lang, ano? Kundi, ang sabi nga niya, James chapter 2, verse 17 to 20,
In the same way, faith also, if it has no works, is dead, being by itself, no? Ang pananampalataya ko walang kasamang gawa, patay, no? But someone may well say, you have faith and I have works. Show me your faith without works and I'll show you my faith by my works, sabi ni James. Okay, may nagsabi na pakita mo sa akin pananampalataya na walang gawa at ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya na merong kasamang gawa. Okay. Alam niyo itong gawang ito yung obedience natin. No? Ito yung bunga ng ating pagsampalataya, the fruit of our faith. No? Na dahil sa iyong pagsampalataya, umibig ka sa Panginoon at ayaw mong labagan siya. Gusto mong sinusunod siya. Yun ang tunay na faith eh. Automatic, ang tunay na faith na galing sa Diyos, if you have that real Bible faith that comes from God, automatic magiging masunurin ka. Ayaw mo na sa kasalanan. Gusto mo sumunod sa Panginoon. Kaya ang ebidensya ng tunay na nampalataya ay merong obedience, merong paggawa ng kabutihan. Kaya huwag sasabihin ng iba na faith lang kahit ikaw ay sumama o magpakasama, gumawa ka sa ligtas ka pa rin. Naabuso po, naabuso. Kailangan ibabalansin natin. Pero hindi ko naman sinasabi na faith plus works or faith plus good works equals salvation. Mali din naman po yun. No? Only faith in the Lord Jesus Christ can save us. No? Hindi yung faith plus doing good works equal salvation. No, hindi yon. Kundi faith alone can save us. Now, after na tayo ay maligtas, kailangan makita yung bunga ng ating tunay na pananampalataya at bunga na tayo tunay na ligtas. Ano yon? Magsisimula tayong mabuhay nakahawig ng Panginoong Jesus. We will walk in His holiness and His righteousness. We will always love to obey God. Yun yung sinasabi, no? Hindi faith plus work equals salvation, kundi faith is salvation, brings salvation. And now that we've been saved, ligtas na tayo, kailangan merong bunga yung pagiging ligtas natin. May bunga yung tunay na pananampalataya natin. Dahil ang tunay na nampalataya, automatic, no? Nagkakaroon siya ng God's divine nature at siya ay natututo na sumunod, umibig at sumunod sa Panginoon. If you really love God, you will continue to obey Him. Yun yung sinasabi. Kaya hindi sapat yun ng palataya, tapos mabubuhay ka sa kasalanan. No, hindi ka maliligtas. No. Kailangan faith, pero after ikaw na ng palataya, kailangan makitaan ka ng Diyos ng bunga. Ganun po yung kaligtasan, yung balancing aral. Ano? Okay. So, ang daming hindi balancing aral kasi ngayon eh. Ano? Yung isa, faith lang, ligtas ka na. Hindi mo kailangan gumawa ng kabutihan o magpakabait kasi ligtas. Mali po yun. Ano? Mali yun. Yung isa naman, mali rin. Kailangan magpakabait ka muna. And then, kapag ikay mabait na mabait, saka ka manampalataya at ikay maliligtas. Mali din po yun. Kahit ikay magpakabait, hindi ka maliligtas sa kabaitan mo. Only your faith in the Lord Jesus Christ can save us. Okay? Now, yung number 2, yung love. Itong love is the fruit of the Spirit. Ito yung sinasabi ko na kung ikaw talaga ikaw ay nanampalataya, mabuborn again ka. You will be regenerated. Magkakaroon ka ng pagiging bagong pagkatao, no, kay Kristo. Kung ikay nanampalataya. At makikitaan ka ng bunga, fruit of the Spirit. And what is that fruit? Love. Love. Sabi ni Apostle John sa kanyang sulat ay, God is love. At siyang nakakakilala sa Diyos, nabubuhay siya sa pag-ibig. Yung nabubuhay sa pagkamuhi sa kapatid, hindi marunong umibig, hindi niya kilala ang Diyos. At hanggang ngayon, nananahan pa siya sa kamatayan. Sabi ni Apostle John, sa kanyang first letter of John, chapter 3 and chapter 4. Okay. So,
First key is faith, second key is love. No? Sabi nga ni Jesus, we know, sabi ni Jesus, I am giving you a new commandment, that you love one another just as I have loved you, that you also love one another, because, or verse 35, by this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Ano? John chapter 13, verse 34 and 35. Kita nyo? People will know that you are truly my disciples if you love one another. Kaya mahalaga yung love, that is the fruit of the Spirit na sinasabi sa Galatians 5:22 and 23. At yung love na yan, si Jesus yan. Yung love na yan, yun yung karakter ni Jesus. Kaya, in other words, this fruit, the fruit of love, the fruit of the Spirit, is the character of Christ. It is Christ-likeness. No? After di kayo nanampalataya, magkakaroon ka ng Christ-like character. That is the fruit of the Spirit, love. No? At kapag ikaw merong love, that fruit of the Spirit, love, according sa Galatians 5:22-23, the fruit of the Spirit is love. Isa lang ang fruit, love. At kapag meron kang God's love sa puso mo, mararanasan mo na ikaw'y magiging puno ng kagalakan. You will experience joy. You will experience peace. You will experience patience, long-suffering. You will become meekness. You will become gentle. You will become faithful. No? Bakit? Kasi meron ka ng God's divine nature, kung tawagin is love. And love is that fruit of the Spirit. No? At ang love na yan, dumating sa atin, nung tayo nanampalataya kay Jesus. Okay, so we have these two keys, faith and love. And next, number three key is humility. No? Walang tunay na tao na nagsisi sa kanyang kasalanan without a humble heart. Mahalaga itong humility. Kahit sabihin mo, ipagsigawan mo, ikaw ay born again, regenerated person in Christ, ikaw ay manampalataya, you are a preacher, you're a pastor, ikaw ay mataas sa katungkulan mo sa church, at ikaw ay 30 years ng Kristiyano, no? Tapos pinagmamalaki mo yung mga nagawa mo, pinagmamalaki mo sarili mo, pinagyayabang mo sarili mo, hindi mo itinataas si Jesus, itinatas mo sarili mo, no? Puno ka ng pride at yabang. So ano masasabi? Duda ako kung ikay ligtas. Bakit? Nabubuhay ka sa sarili mo. Ang itinatas mo, sarili mo. No? At may karga-kargang yabang, ang tunay na pinanganak sa Diyos, nawawala yung yabang, nawawala yung pride. At nagiging center ng kanyang buhay ay ang Panginoong Hesus. Hindi na yung sarili niya. Nawawala yung self-centeredness, selfishness, self-righteousness, nawawala. At napapalitan ng Jesus-centered character or Jesus-centered life. You know? Christ-centered life. At ang focus lagi na kay Jesus. Ang itinataas lagi si Jesus. No? The more we exalt Jesus, the more God will humble us. And the more we humble before God, the more God will promote us, will exalt us. Mahalaga itong humility na makita sa buhay natin. Bakit? Kasi ito po yung katangian ng Diyos kung bakit siya ay nagpakababa at naging tao. He humbled himself hanggang siya'y mamatay sa krus just to pay the price of our sins. And His name is Jesus. I-demonstrate niya ang power of humility para tayong mga makasalanan ay madala niya sa buhay na walang hanggan. Jesus humbled himself and became obedient even to the point of death. Kaya mahalaga yung humility. Remember, ang unang-unang, ano ba kabaligtaran ng humility? Pride. Alam niyo po ba na ang umimbento
ng pride ay si Satanas. The first sin of the devil is pride. And I tell you, pride is the mother of all sins. Pag nawala ang humility sa puso mo at napalitan ng pride, ang pride mo manganganak ng iba-ibang klaseng kasalanan. Selfishness, self-centeredness, yabang, hatred, bitterness, inggit sa iba, jealousy, envy, lust of the flesh. Nanganganak ang pride. Kasi pride is of the devil, whereas humility is from God. When Satan invaded this planet, na-invade niya ang planet Earth noong panahon ni Adam and Eve, nakuha niya si Adam and Eve sa kanyang kasinungalingan, then ang pride ay naghari sa mundo. Ang mundo na ibinigay, pinamana ng Diyos sa tao, nakuha ni Satanas. Pero hindi diyan natatapos. Bumawi ang Diyos. God humbled Himself and became a man. And He obeyed the Father, and His name is Jesus. He obeyed the Father even to the point of death on the cross. Naging masunuri siya. So, dahil kay Jesus, after His death and resurrection, ang lahat ng tao, pwede na. So, imagine, through Jesus, through His humility, nabawi niya ang mundo at muling binibigay niya sa tao. Lahat ng tao pwede nang bumalik sa Diyos. Pwede na magmana ng kaharian ng Diyos because of the Lord Jesus Christ when He humbled Himself. Imagine, Satan invaded this planet through pride. Anong ginawa ng Diyos? God moved in the opposite spirit. Hindi niya pinatulan si Satanas sa pride. Pride versus pride, no. Kundi pride versus God's humility. Kaya sa Diyos, napakahalaga ng salitang humility. Alam niyo po ba? Minsan tinanong si Jesus na kanyang mga ligad, Lord, sinong pinaka-greatest? Sinong the greatest in the kingdom of God? Sumagot si Jesus, unless ang maging kagaya kayo ng ganitong bata, unless na kayo ay mag-humble kagaya, unless na kayo maging maliit kagaya ng ganitong batang maliit, hindi kayo papasok sa kaharian ng Diyos. Hindi kayo tatawaging dakila sa kaharian ng Diyos. Sinong dakila sa kaharian ng Diyos? Those who humbled themselves before God and before all men. Ang dakila sa kaharian ng Diyos, pinakadakila, are those people who learn to humble themselves before God and before all men. When we are humble before God, we will become humble before all men, before all people. Totoo po yan. Pag ikaw ay mayabang sa lahat ng tao, ibig sabihin, mayabang ka rin sa Diyos. Pag ikaw ay humble sa harapan ng tao, kasi natutunan mo maging humble sa harapan ng Diyos. Kaya sa Panginoon, hindi maliit na word itong humility. Sa Kanya, napakalaki nito. Kasi ang magtatamo ng mga greatest reward in heaven are those people who learn to humble themselves. Hindi yung maraming nahikayat, hindi yung maraming nagawa, hindi yung maraming na-accomplish. Lahat na nga magaganda, pero may mga tao na maraming nagawa, pero glorifying their own works. Maraming nahikayat, pero pinagmamalaki niya yung kanyang sarili. Kita niya naman, ang dami kong nahikayat. No? You will lose your reward. I'm sure you will lose your reward. Kasi ang glory hindi mo binigay kay Jesus. Okay, so we have faith, we have love, we have humility. Kaya ito, nakita ko, isa pala tandaan dito kung isang tao ay ligtas. Pag siya'y puno ng pride, duda ako, baka hindi pa ito ligtas. Sapagkat tunay na iniligtas ng Panginoon, natutunan niya ang maging mababa o magpakababa sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Nawawala yung pride, okay? So, faith, love, humility. The number 4 is holiness. Naku, napakahalaga nito sa Diyos. No? Kahit pa ang isang tao na ang daming kahit mahusay na mga ngaral, at marami siyang alam sa Bible, marami siyang na-accomplish, pagkatapos nakita niyo yung buhay niya, yung hidden life niya, na-discover niyo, walang holiness. Naku po,
tatlong asawa. No? Nagkasala pa, may chismis pa, nagkasala ng adultery or fornication sa ibang babae. Ano? Tapos, nabalitaan nyo na ito palang taong ito ay sugarol pa. Madala sa kasino. Tapos, umiinom pa lang alak. Nasaan yung holiness? Wala. Kaya kahit ano sabihin, ikaw ay bishop or you have a doctorate degree sa theological seminary or ikaw ay matagal ka naman na 40 years ka ng Kristiyano at ikaw ay napakahusay mag-preach. No? Yanig ang pulpit pag nag-preach ka at maraming humahanga sa'yo dahil ang galing-galing mo. Pero wala kang buhay na pinabanal. I believe you're not yet saved. Alam niyo ba na madaling i-fake yung maging magaling ka sa preaching, magaling kang mangangar. Madaling i-fake yan. In fact, nung unang panahon, kinukwento nung kaibigan ko namatay, si Pastor Abak. Meron siya nalaman ng istorya, hindi ko naman kung nabasa niya o ano. Sabi ko, teka, parang napanood ko rin niya sa pelikula, sa TV noon. Na itong lalaki ito ay, ano ito? Bogus to, maloko ito. Scammer ito. Nag-isip siya kung paano siya kikita. May napagmasdan niya sa TV, yung mga evangelist, ang husay mangaral, tapos nakikita niya na kumukuha namang offering, with offering bag, iniuwi ko. Sabi niya, laki na yung church ito, malaki ang mapepera dito sabi niya, gayahin ko kaya ito. Naku, gumawa siya ng plano. Yung magagaling na evangelist ng time na yun, pinanood niya, ginaya yung kilos, paglundag, pagluhod, pag-iyak, pagsigaw, pagiging dynamic preacher, ginaya niya. Ang galing niyang gumaya. Then nagsimula siya mangaral. Aba, nakabuo siya ng church. At lumaki yung congregation, maraming lumapit sa Panginoon through his preaching. Through his preaching, bandang huli. Malago na yung church niya, maraming tunay na pinanganak sa kaharian ng Diyos except him. Siya ay scammer, manloloko. Sa kanyang pag-iisa, dumating yung self-realization. Sabi nga, ang laki na ng church ko. Madami nang lumapit sa Panginoon through my preaching. Marami na bago ang buhay, pero ako pa rin, hindi nila alam. Ako'y manluloko, ginaya ko lang yung mahusay na preachers. At meron siya, marami siyang salapi. Yung collection, sinarili niya. Siya lang ang may hawak ng financial report ng church nila. Kinan niya lahat at tuwan-tuwa sa dami na pero bandang huli, nagkaroon siya self-realization. At siya nalungkot, sabi na, parang nakakahiya sa Diyos. Ang dami kong nahikayat, pero ako, makasalanan pa rin. Alam nyo, I believe, hingi po siya ng Holy Spirit. If that story is 100% true, praise the Lord. Kapaniwala ako sa kaibigan ko, ano raw niya na-research niya, meron ganun istorya. Alam nyo, nung time na yon, nagsisi siya. Lumuhod siya sa Panginoon at tinanggap niya si Jesus to become his Lord, God and Savior. At yung tao yun, naging tunay na mangangaral. Madaling i-fake eh. Madaling i-fake ang pagiging mangangaral. Pero hindi mo mapi-fake yung lihim mong buhay kung walang holiness. Ma-expose at ma-expose ka. So, pag nakita niyo isang tao, dynamic, powerful, pero walang holy life, walang holy living, walang holiness of the Lord, I doubt kung siya ay ligtas. I doubt if he is already regenerated or naka-experience ng new birth or born again. I doubt. Kasi itong pinakamahalaga sa Diyos, hindi yung galing mo, hindi yung daming nagawa mo. Isa sa pinakamahalaga sa Diyos, makitaan ka ng holiness. Alam niyo kung bakit? Without holiness, hindi ka maliligtas. Hebrews 12:14, pursue peace with all people, and the holiness
without which no one will see the Lord. Kita nyo? Kung walang kabanalan, walang makakakita sa Panginoon. Kahit may faith ka, kahit ikaw ay magaling na mangal, kahit ikaw ay marami na accomplish, but without a holy life, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat kung tunay na ikay nanampalataya, key number 1, faith, magkakaroon ka ng fruit, love. At if you really love the Lord, magkakaroon ka ng humble heart. Key number 3. At kung ikay may humble heart, makalalakad ka sa kabanalan ng Diyos. You will become like Jesus. Kaya, without holiness, walang makakakita sa Diyos, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos. 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16. But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior. Sabi ni Peter, because it is written, you shall be holy, for I am holy. Sabi ng Panginoon. Sa kanyang bayan, magpakabanal kayo, sapagkat ako inyong Panginoon ay banal. No? Isaiah chapter 6, verse 2 hanggang 3. Seraphim were standing above him, each having 6 wings, and 2 each covered his face, and with 2 each covered his feet, and with 2 each flew. And one called out to another, said, Holy, holy, holy is the Lord of armies. The whole earth is full of His glory. Ang isinisigaw sa langit ng mga seraphims, na mga anghel, ay holy, holy, holy. See? Hindi sinabing love, love, love. Although, God is love, at ang love ay isa sa number 1 karakter ng Diyos. Pero mapapansin nyo, pinapahalagahan ng Diyos yung salitang holy. At yan ang sinisigaw ng mga angels in heaven. Holy, 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 the Lord God, the Lord of armies, the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Kapag ikay lumakad sa kabanalan ng Panginoon, you will be filled with the glory of God. Revelation chapter 4, verse 8. And the 4 living creatures, each one of them having 6 wings, are full of eyes around and within. And the day and night they do not cease to say, araw at gabi sumisigaw ang mga angels sa Panginoon, Holy, holy, holy is the Lord of God, is the Lord God Almighty, who was, who is, and who is to come. You see? Revelation 15:4. Sa kahuli-hulihan ng book ng Bible, ito pa ring holiness ang sinasabi. Who will not fear you, Lord? Glorify your name. Who will not fear you, Lord, and glorify your name? For you alone are holy. For all the nations will come and worship before you. Ikaw, O Diyos, ay banal. Lahat ng bansa sasamba sa iyo. For your righteous acts have been revealed. Okay? So, ganyan kahalaga. So, paano malaman isang tao ay may buhay na walang hanggan? May assurance of salvation? Number 1 key. Key number 1 is faith. Key number 2 is love. Key number 3 is humility. Key number 4 is holiness. And now, the last but not least, key number 5 is obedience. Obedience. Kaya kahit ikaw, matagal ka ng Kristiyano, pero hindi ka nakikita ng pagsunod sa Diyos, lagi kang taliwas, I believe, hindi ka pa pinapanganak sa kaharian ng Diyos, kaibigan. Ang obedience, napakahalaga sa Diyos. Ito rin yung sinasabi ni James sa kanyang sulat na faith is not enough. It must be faith plus works. Ano yung works na yun? Obedience. That works is obedience. After na ikay manampalataya, kung genuine ang iyong faith, you will obey God. Kasi ang faith, ito yung hindi alam na marami. Akala nila manampalataya o maniwala ka lang sapat na. Hindi nyo ba alam ang tunay na biblical faith
na tinuturo sa Bible. Ang faith, lagi may kaakibat, may kakambal yan na pagsunod. Obedience. Yes. Kaya ang genuine faith, may ebidensya yan ng pagsunod. Si Abraham, inutusan ng Diyos at siya'y nanampalataya, nagtiwala sa Diyos, na dadalhin siya doon sa isang lupain ay pinangako sa kanya na hindi naman niya nakikita. Immediately sumunod si Abraham. Final test kay Abraham, sabi ng Diyos, Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong anak. Doon sa bundok, umakit kayong mag-ama at i-offer mo sa akin ang tanging anak mo na si Isaac. Yes, Lord. At umakit silang mag-ama sa bundok at iniwan niya yung kanyang katulong sa ibaba. Sabi niya, iyo, tutoy, maiwan ka na lang dyan. At kami ng anak ko ay akit sa itaas para sumamba sa Panginoon and we will come back. Kami ay babalik. Alam ni Abraham na kahit i-offer niya si Isaac at ipapatay sa kanya ng Diyos as an offering, alam niya bubuhayin ng Diyos. Meron siyang pananampalataya sa Panginoon na tapat sa Diyos sa kanyang salita. That is real Bible faith. At dahil sa faith na yon, nakitaan si Abraham ng Diyos ng pagiging masunurin. Immediately sumunod siya. No? Nagtiwala siya sa Diyos na tumawag sa kanya. Kaya sabi sa Bible, sa aklat ng Romans at maging sa Hebrews, kinonsider ng Diyos ang kanyang pananampalataya at inari siyang matuwid dahil sa pananampalataya. Pumasa si Abraham dahil meron siyang genuine faith. Ano yung genuine faith? May kasamang pagsunod sa Panginoon. Okay. Sa John chapter 14 verse 21, the one who has my commandments, sabi ni Jesus, and keeps them is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will reveal myself to him. Sabi ni Jesus, ang tunay daw na sumusunod sa kanyang mga kautusan ay yung umiibig sa kanya. No? At ang sino man daw na umiibig sa kanya ay iibigin din niya. At siya, si Jesus, ay magpapakahayag sa kanya. Kanino? Doon sa taong umiibig sa kanya. Sino yung taong umiibig sa kanya? Yung sumusunod, nag-iingat at sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Meron siyang obedient heart. And Jesus always revealed himself to the person, to those people who obeyed him. Doon sa mga taong sumunod sa kanya, o sa mga taong sumusunod, those people who obeys him. Ganyan kahalaga yung salitang obedience. This is the last key. Mapatunayan na ikaw ay ligtas, may assurance of salvation, kailan makitaan ka ng obedient heart. Paano kung ikaw ay nagre-rebelde na? No? Rebelde ka na sa Diyos. Pag rebelde ka sa Diyos, rebelde ka rin sa tao. Rebelde ka rin sa leadership na binigay sa iyo ng Diyos. Rebelde ka rin sa mga taong nag-alaga sa iyo. Sa pastor mo. Sa magulang mo. Sa nakatataas sa iyo. Pag ikaw rebelde, that means yan ay measurement that you are rebelling also against God. You are against God and you're rebelling. Becoming rebellious against God. Yes, totoo po yan. Yung pamumuhay natin sa mundo, reflection yan ng ating pamumuhay sa espiritual. Pag sabit ka at rebelde ka dito sa lupa, naku kapatid, magsisi ka, bakit? That means rebelde ka rin sa Diyos. Yes, totoo po yan. Yan ang tatandaan nyo, mga kapatid. Kaya ako, number 1 kayo natatakot ako, yung magrebelde. No? Yung magrebelde sa sarili ko, ayoko isipin, ako'y magrebelde. Hindi ako napili, o kaya hindi ako napansin, o kaya hindi niya ako ipinromote, o hindi kaya ako, ay naku.
Minsan, iaalaw ng Diyos, subukin tayo. Dadaan tayo sa mga pagsubok. Kung ikaw ay ma-offend, kung ikaw ay magre-rebelde, kung tataas ang pride mo, kapag ka hindi ibinigay ng Diyos yung gusto mo. Matitisod ka ba sa Diyos? Ma-offend ka sa Diyos? Na hindi binigay yung gusto mo? Ma-offend ka ba sa mga tao na hindi ka napansin at iba ang napansin? Ma-offend ka ba sa mga tao na hindi pinahalagahan yung ginawa mo? Dadaan ka sa pagsubok na yan, kapatid. You will pass that test. Ako naranasan ko yan, iba-ibang paraan. You will pass that test. At pag dumaan ka dyan, dalawa lang magiging attitude mo. At ikaw ang pipili sa attitude na yan. Whether you will rebel against God or maging ma-offend ka sa Diyos, or you continue to submit, to humble yourself, and continue to obey God and to serve Him faithfully. Dalawa lang. To go against God or to go with God. To rebel against God or to humble yourself and to submit and to obey yourself. Or to submit and to obey God. Dalawa lang. So mga kapatid, piliin natin tayo maging masunuri sa Panginoon. Alam niyo po ba, as sabi sa Acts chapter 5 verse 32, ang banal na Espiritu, the Holy Spirit, is given to those who obeys Him. Ang banal na Espiritu ay pinagkakalob ng Diyos sa kanila ng mga sumusunod sa Diyos. Yes. Meron ba mga Kristiyano na nagsasabi siya Kristiyano, pero walang Holy Spirit? Yes, I believe meron. Yes. Supposedly, all Christians must have the Holy Spirit. Pero I believe meron mga tao nagsasabi, ako'y Kristiyano, ako'y tama, kami church namin tama, pero wala silang Holy Spirit. Meron ganyan. Yung taliwas sa Biblia, taliwas sa salita ng Diyos ang pamuhay. Okay, hanggang dito na lang mga minamahal. Ano yung key number 1? The 5 keys to the 5 keys to assurance of salvation. Number 1 is faith. Number 2 is love. Number 3 is humility. Number 4 is holiness. Number 5 is obedience. Pagpalain po tayo, Panginoon. Don't forget to share this video, mga kapatid. Share the blessings of God to all people. Parang kayo na rin ang nangangaral as you send this video, this Bible study to your friends, to your relatives and loved ones. Ibahagi nyo, parang kayo na rin ang nangangaral. At yung reward ko, pagdating ko sa heaven, reward din ninyo. Share tayo. Amen. Ganyan po yan. Share tayo. So, nagkataon lang, ako yung inunang Panginoon to release this message, kayo naman, paggamit tayo sa Panginoon. So, mga kapatid, sa buhay natin sa mundo ito, walang bida. Isa lang ang bida sa istorya buhay natin. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Isa lang ang dapat mataas, hindi ang sarili natin, hindi ang ating church. Isa lang si Jesus, our Lord God and Savior. Pagpalain po tayo. Kapatid, let us pray. Heavenly Father, maraming po salamat. Pagpalain mo kami, ang bawat isa sa amin na nakapag-aral ng iyong salita. Huwag namin ito makalimutan, Panginoon, kundi maipamuhay namin. At ma-share namin ang salita na ito through this video sa aming friends, sa aming loved ones, sa aming church brothers and sisters. Thank you so much, Lord. Heal those who are sick, strengthen those who are weak, and bless those who are poor with your prosperity, with your promotion, and with your victory. Thank you, Father God, and all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen, amen, amen. So, may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, Shalom. Sa ano po ulit? Sa Friday.